Sa ating negosyo balita, nasa bansa ngayon ang grupo ng mga importer at manufacturer mula sa Korea para sa kanilang trade mission sa pakipagtulungan ng Department of Trade and Industry. Yan ang ibabalita sa atin ni Bianca Piedad. Hiniling ng South Korea kamakailan lamang na dagdagan pa ang mais na ine-export sa kanilang bansa. Mula sa 1,000 metriko tonelada kada buwan, paakyat ng 3,000 metriko tonelada buwan-buwan. At sa pagbisita ngayon ng KOIMA o Korean Importers Association, sa pamuno ng chairman at CEO ng grupo na si Thomas Shin, layo nito na pagtibayin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Korea sa kalakalan. Interesado ang mga miyembrong importers, suppliers at manufacturers ng KOIMA na sa Pilipinas kumuha ng raw materials para sa kanilang produksyon. Kabilang na dito ang tubo, saging, niyog, pinya, mais, uling at mga mineral na matatagpuan lamang sa bansa. Our members will look for what kind of products are available from Philippines to Korean market. This will be a very good opportunity for not only the import products from Philippines, but also they are also thinking about investment to here in Philippines. Nabanggit din ni Shin na titingnan nila ang mga produktong maaaring ialok ng Mindanao region. Nauna nang nagsagawa ng misyon ng Asosasyon ng Korean Importers sa Myanmar, Thailand, Malaysia at Russia, pero binigyan nila ng mas mataas na prioridad ang Pilipinas bilang kanilang huling destinasyon. Very much appreciating for the Philippine people that you sent us your military troops during Korean War in 1950. Communication concerned is easier than other countries to have communication in English. Ayon naman kay DTI Korea Attaché Nick Bautista, malaki ang maidudulot ng purchasing mission na ito sa pagpapakilala ng mga produkto ng Pilipinas sa ibang bansa sa Asia, lalo na sa malayang kalakalan sa ilalim ng papalapit na ASEAN Economic Community pagsapit ng 2015. We are hoping and looking forward that these companies, 120 CEOs representing 120 Korean importer companies will seal and sign contracts, supply contracts. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.